taon na ang nakalipas simula nang ilunsad natin ang isang makabuluhang programa, ang kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa pamamagitan ng mga livestream episodes, ating naiparating ang mga tunay na kwento ng tagumpay, pagpupunyagi at pagbabago mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Magandang araw sa ating manonood. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service. Welcome sa espesyal na anibersaryo ng ating programang Kwento ng Pag-asa at Pagbabago, kung saan ang bawat kwento ay patunay na ang tulong at serbisyong may malasakit ay tunay na nakapagpapabago ng buhay. Ating balikan at ipagdiwang ang mga kwento ng tagumpay, dito lamang sa Kwento ng Pag-asa at Pagbabago. Simulan natin sa 4Ps, ang haligi ng social protection para sa mahihirap na pamilya. Sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfers o CCT, marami ng pamilya ang naiangat sa kahirapan. Super grateful po ako sa DSWD rin. Dream ko po talaga sa parents ko is mabigyan sila ng comfortable na life. Hindi na sila kailangan talaga magtrabaho. Yun po, yung mabigyan po sila ng comfortable na life. Ang pangarap ko po talaga sa sarili ko is to do something that I really love. And yun po yung to get into law school and like be a lawyer someday po. I want to be like the voice for the marginalized rin. We have our own timeline naman siguro, so I could really say na in exact 10 years, isa na akong abogado. Sa DSWD, sa programang Pantamid Pamilyang Pilipino Program, talagang hindi namin malilimutan kahit na kami ay matanggal na o makagraduate na dahil sa naitulong at sa naitanim sa amin sa mga family development session na natutunan namin na isabuhay namin, na itulong namin sa iba. Para asarap pakiramdam ng may tumulong sa'yo, tapos tutulong ka rin. Yung sabi ko nga sa mga pamilya ko, huwag maging madamot. Kasi yung dumarating sa atin, mas malaki. So, pasalamatan ng DSWD, ma'am, national government, tsaka hopefully soon ako naman po yung makapagbigay ng tulong sa ibang mga kabataan na nangangarap. Hindi dahil sa tulong ni 4Ps, siguro hindi ako hindi nakatapos ang pangalawa kong kapatid at hindi rin makakapag-aral yung pangatlo at bunso namin. Kasi I believe kung ang isang miyembro ng pamilya, especially ang panganay, is hindi siya nakatapos sa series ng generation nila, hindi rin sila makakatapos. Kaya sobrang laki ng tulong ng 4Ps sa amin. Hindi lang sa pag-aaral namin, kundi sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Sa DSWD, kang presidente, sana ipagpatuloy ang 4Ps, DSWD, maraming salamat. Kahit mga pasaway ang ibang member, nilalawakan nila ang kanilang pag-unawa. At sana gamitin din nila sa maayos yung mga grant na natatanggap. Have the mindset that your situation right now doesn't define your potential or your future. I mean, you fuel your determination to succeed by your hard work. You build connections and relationships with people through compassion and have the humility to ask for help pag hindi mo na kaya. Isang patunay na ang edukasyon ay tunay na sandata laban sa kahirapan. Ayon sa DSWD, libu-libong benepisyaryo na ng 4Ps ang nakapagtapos ng kolehiyo at ilan sa kanila ay may trabaho na ngayon, handa nang tumayo sa sariling paa. Ang 4Ps bilang isa sa poverty reduction program ng ating gobyerno
Talagang kami ay magiging source ng mga kwento dahil sa laki at sakop ng number of beneficiaries, tinutulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So marami kaming alam kong maikwikwento, no, na paano, ano yung mga reasons kung bakit nagbago ang buhay ng ating mga Pantawid beneficiaries. Mula edukasyon, dumako naman tayo sa kabuhayan. Sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, libu-libong Pilipino ang naturuang magsimula ng sariling negosyo o maghanap buhay. Medyo mahirap po yung sa una kasi siyempre hindi pa kilala yung products mo sa mga friends, tapos through word of mouth. Pag may halimbawa nag-invite yung DTI, may trade fair sa ganito, naging matyaga po talaga ako sa pag-attend ng mga trade fairs. Yung pong ibang mga sinusupply ako ngayon sa trade fairs ko lang po sila na-meet. Doon po ako nag-start na unti-unti, nakilala po yung products. Malaki po ang naitulong ng DSWD sa RSL Federation dahil siyempre yung pondo na nanggaling sa kanila, doon kami talaga nag-umpisa. Yun yung naging tungtungan namin para mabuo yung association patungo doon sa federation. Nagpapasalamat po kami sa DSWD, sa SLP kasi binigyan po ng opportunity yung mama ko na makapagsimula po ng ganitong business. Dahil po doon yan, nakatapos po kaming mga magkakapatid. Retiti ko kami, ma'am. Takang nga tulong na ito nga sa LP, ma'am, ta idi dumang kuwakit na mapan kami nga trabaho dumang ili, ma'am. Yung tatanga sumangbot ito SLP kita tatami lang naranasan ti mayat kayam dito SLP, ma'am. Maganda po, ma'am, ang nangyayari po kasi ang tulong po na yan hindi po namin inaasahan na darating po sa amin. Wala po kaming ginastos po riyan kahit piso. Ang tanging sa amin lang po niyan is magpagod ng kaunti. Kaya po nagpapasalamat po kami sa DSWD at sa BIPAR na nabigyan po kami ng ganitong pagkakataon. Kasi malaking tulong po talaga ito sa aming pamilya. We are very much grateful po for the help ng DSWD SLP kasi pwede pala na yung tourism-based or sports-based na industry ay matulungan din nila ng ano. Kasi actually, ma'am, we are all locals here lang. Talagang may sariling surf camps, may sariling brands, which is up until now ongoing naman, okay naman po. Kaya maraming salamat po sa DSWD SLP po. Sa Sustainable Livelihood Program, ang vision namin, magkaroon ng isang modelong programa na parang modelo ng empowerment. Kasi ang vision namin talaga is matulungan yung mga beneficiary na tinutulungan namin para magkaroon sila ng kakayahan na makapag-put up ng isang negosyo or ma-employ sila para magkaroon sila ng pagkakakitaan. At tinatawag natin siyang empowerment. Pag nagkaroon sila ng skills, yung skills nila na natutunan nila, yun po yung magiging start para magkaroon sila ng isang proyekto like livelihood or pwede silang ma-employ dahil tutulungan po sila ni SLP. Layunin ng SLP na bigyan ng dignidad ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng sariling hanap buhay. Sa panahon ng climate change, mahalaga ring isama ang kalikasan sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o lawa at binhi, na ipagpapatuloy ang reforestation at urban gardening projects. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa MSWD dahil ito po ay napakalaking biyaya para sa amin na kami nabibigyan nito. Malaking tulong po sa aming pamilya, sa aming araw-araw na pangangailangan at ganoon rin po sa mamamayan po ng Poblasyon Bantilan o nito pong Infanta.
na pwede kami mag-supply ng gulay, ng sariwa. At sabi nga po, iba lang ng halong gamot. Talaga pong fresh. Kaya salamat po dahil kami po ay inyong nabigyan ito na sana po ay kami mabiyayaan muli ng susunod po pong proyekto. Maraming salamat po sa DSWD sa pagbibigay po sa amin ng Project Lawat Bini. Napakita po namin yung kakayahan po ng Kamungkadaan Farmers Association kung paano namin kayang alagaan at pagandahin ang mga project para po sa komunidad. Maraming naitulong ito kasi nagkaroon kami ng hanap buhay nung araw na yun. Nagamit namin sa kagipitan, nagamit namin sa pangkabuhayan namin yung nakuha naming pera. Akala namin noon hindi namin mabubuto kasi wala kaming gamit kundi pala lang at sa mga asol eh. Ganun lang. Akala namin hindi namin makakaya ng ilang araw. Kinaya rin pala dahil sa pagtutulungan namin. Kasi ito sa aming pamilya. Natuto kami paano sa pag-asikaso sa garden at saka pagbinta, maka-income din kami. At saka dito naman sa isda, may share naman kami sa sa isda pag nabinta na ito. At saka makakain din kami. Bukod sa gulay na tanim, natutunan rin ng mga benepisyaryo kung paano magbenta sa palengke. Healthy na pagkain, may kita pa. Ang DSWD bilang ahensyang tumutugon sa pangangailangan ng mga vulnerable at mahihirap, higit sa lahat ang tumulong para pawiin ang kahirapan at kagutuman sa Project Lawa at Binhi. Nakakatulong ito para mapawi ang kahirapan at kagutuman. Sa food security at water sufficiency, nakakabawas sa mga gastusin ng mga magsasaka, mangingisda at mga informal sector. Sa panahon ng tagtuyot, nakakatulong ang ating mga naipong, mga tubig sa mga imbakan sa mga small farm reservoir. Habang sa panahon ng tag-ulan, nadadivert natin ang mga tubig. Imbes maging baha, ay naiipon natin ito upang magamit sa panahon ng tagtuyot. Pagdating naman sa infrastruktura at partisipasyon ng komunidad, hindi magpapahuli ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Sa ilalim ng programang ito, ang mga mamamayan mismo ang nagdedesisyon kung anong proyekto ang kailangan sa kanilang lugar. Napakasaya na namin dahil meron na kaming madaanan. Yung produkto namin, tuloy-tuloy na pagdala. So lahat kami, napakasaya na namin dahil protektado na, hindi na kami magdaan ng tubig. Meron naman yung tulay, wala nang problema namin, ma'am. Sa mga nanunungkulan po sa Kalahi, maraming salamat po. Kung wala po yung Kalahi, ma'am, marahil yung pamumuhay po namin sa puso po, hirap pa rin po hanggang ngayon. Nung dumating po yung Kalahi, di na po kami nag-alangan na mag-volunteer. Ipinus po namin lahat para po lahat po ng pribileyo gusto po namin i-grant na mapunta lang po sa aming barangay. Nung dumating yung Kalahi sa aming barangay dito sa Bacolungan Norte, ang unang project namin ay yung farm to market road kasi talagang nahihirapan kami. Yung experience po namin nang nag-volunteer kami dito sa Kalahi. Bigyan po kami ng 45 days. Kailangang matapos po yun, pero ginawa namin yung 27 days, yung mga volunteers at saka yung mga BLGU. Kasi talagang kami yung makikinabang doon eh. Kahit pa yung mga anak at saka yung apo. At nakikita niyo naman na ilang taon na itong kalsada buhay pa, matibay pa. Kami po ang nagmi-maintenance sa ibinigay sa amin ng Kalahi. Marami pong naitutulong po sa amin dito. Malaking pagsasalamat po sa inyong lahat. Yung mga nanggaling sa DSWD, hindi may masabi-sabi kung paano kami magpapasalamat po sa inyong lahat. Ang unang-una pong nakatulong sa amin yung Kalahi Seeds po, DSWD po. Tapos kami pong mga community volunteers po dito, sina kapitan, mga counselor po ng barangay po. Ang ginawa po namin, nagtulong-tulong po kami kung pag may mga dumating po na materialis po yung gagawing paaralan po, nililista po namin lahat. Thankful po kami na nagkaroon po kami ng
building na kagaya po nito para po makapag-conduct po ng klase para po sa mga learners dito po sa Paway. At nagpapasalamat din po kami kay President Bongbong Marcos na tunay nga po na ang gobyerno po natin ay kumikilos para po matugunan po yung pangangailangan po ng mga tao na kagaya po dito sa Paway. Thank you din po sa DSWD at Kalahi Seeds na naging instrumento po para maisakatuparan po itong building po na ito. Si Kalahi po naging daan sa amin na matulungan kami, si DSWD. Malaki ang pasalamat namin sa lahat ng nagtulong-tulong na ahensya na maging daan po sila lahat para maging isang proyekto ang Hanging Bridge. Ang programang Kalahi Seeds ang magbibigay buhay sa apelido ng DSWD, itong ngayong development. At ang programa ay nasa development side kung saan ine-empower ang ating mga communities na sila mismo ang nag-identify ng suliranin sa kanilang komunidad at ano ang solusyon para ma-address ito. So sila yung nag-identify anong programa, anong proyekto ang makakatulong ma-address ang kanilang pangangailangan. At syempre, hindi natin nakakalimutan ang mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Sa ilalim ng Pag-abot program, naabot natin ang mga walang tirahan, kabataan sa lansangan at mga nawalan ng koneksyon sa serbisyong panlipunan. Isa siya sa mga nailigtas ng Pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development taong 2023. Dinala si Lani sa Haven for Women sa Alabang na isang DSWD Center and Residential Care Facility kasama ang kanyang anak matapos makita ang mga ito na naninirahan sa lansangan ng Marikina. Nahanap po namin siya kasi hindi na nga nagpapakita eh. Pati po yung kinakasama niya, nahanap po din ng mister ko kasi yung asawa ko lang po nakakaalam kung saan po tumatambay yung kinakasama niya. Wala na, hindi na po nagpakita. Lumulos po kami sa Manila. Kasi wala po kaming makakain po sa bundok. Mahirap po yung pagkain po sa bundok eh. Pumunta sa bayan po, na-interview po sila doon, nagtitinda. Ayan po, na siguro doon sa na kalagayan ng mga katutubon, wala talagang kabuhayan. Ayan po ang pinagkalooban sa kanila na tinulungan yung asawa ko. Maganda na ngayon dahil may paghila na kaming puso, panghilang kahoy, pagtatanim. Ito po yung Kalabaw Ma'am para sa amin, magandang naitulong nila dahil ito na po yung makakatulong sa aming hirap dito sa malapit sa Mount Belaco. Papasalamat din kami sa Pangulo po kasi sila po yung umantabay po na tumulong po ang mga katutubo sa mga DSWD po. Sila po yung napakalaking tulong po sa amin, mahihirap. Malaking tulong po sa aming katutubo na may kabawasan na paghihirap namin dahil madali na po yung pagtrabaho namin sa bundok. Yun po yung ikagandahan po ng DSWD na malaking bagay po yung pagtulong sa aming katutubo. Patuloy po tayong aabot sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kapatid natin na naninirahan sa mga lansangan o yung ating mga individuals in crisis in street situations. So, tayo po ay binubuo ng mahigit 100 social workers at non-social workers na umiikot araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. So yung commitment na pong yun ay patuloy at hindi bibitawan para patuloy din tayong magbigay ng pag-asa sa mga kapatid nating nawawala na ng pag-asa. Ang daming kaso, iba-ibang kwento. Sa bawat kwento ng paghihirap, nakikitaan po namin ang kwento ng pag-asa. At hayaan niyo po ang Pag-abot program ang maging instrumento para sa pagbibigay ng panibagong pag-asa sa ating mga kababayang naghihirap at nasa lansangan.
Isang taon, mahigit 50 episodes, higit sa 1 milyong views. Libo-libong buhay ang naipakita at na-inspire sa kwento ng pag-asa at pagbabago. At ngayong anibersaryo, hindi lang natin ipinagdiriwang ang mga nakaraang tagumpay, kundi ang mga darating pang pagbabago na ating sabay-sabay na tatahakin. Asahan po ninyo ang mas maraming kwento ng tagumpay ng mga benepisyaryo ng mga bagong programa ng DSWD, gaya ng Walang Gutom Program, Tarabasa Tutoring Program, Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS, at marami pang iba. Ang vision na particularly ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay maging patuloy na boses at inspirasyon ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Dahil hindi lang ito paglalarawan ng kwento, dito makikita po yung impact ng programa doon sa mga beneficiaries. Kami po sa 4Ps ay patuloy na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa K-pop. Hahanap kami ng mga kwento na talagang magiging inspirasyon sa lahat ng ating mga beneficiaries na tinutulungan. Sa mga partners natin, ang DSWD at sila sama-sama para matulungan ang mga kliyente po ni SLP. Ang Project Lawa at Binhi ay inklusibo. Tinitiyak nito na pangunahing target ng proyekto ang mga katutubo, may kapansanan, elderly, ang kababaihan, mahihina, vulnerable at mahihirap nating mga kababayan. Kaya naman, tinitiyak nating ang lahat ay may boses sa bawat implementasyon ng ating proyekto. Ang nais ko maging pamana dito sa ating programa, una ay gusto nating itaas ang antas at kalidad ng implementasyon ng Kalahi Seeds Program sa pamamagitan ng pag-ensure na yung ating mga policies, mga guidelines ay mas simple na makatugon sa kanilang pangangailangan. At pangalawa, mapapalawak pa yung scope ng ating programa. Sa K-pop team, maraming salamat dahil nandyan kayo lagi sa lahat ng gawain, sa lahat ng panahon na kailangang i-cover. Kasi po, kayo po yung boses, kayo po yung magbibigay ng tamang information, tamang kwento ng pagbabago ng ating mga kapatid. Patuloy po kaming magbibigay sa inyo ng inspirasyon para sa inyong paglalakbay tungo sa pag-asa at pagbabago sa inyong buhay. Mga kababayan, patuloy nating suportahan ang mga programang may malasakit at may konkretong resulta. I-follow, i-like at i-share ang ating Facebook page. Hanapin lamang ang @DSWDserves. At huwag kalimutang tumutok sa mga susunod pang episode ng Kwento ng Pag-asa at Pagbabago para sa mga kwento ng tagumpay ng maraming benepisyaryo. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.